Doon sa mga subscriber natin na nagko-comment na sinasabi nila na bakit daw masyado ako nag-overthink, na iniisip ko pa na marirefuse, nakaprocess na yung permanent residence application ko. Actually, hanggat maaari, ayoko naman pong isipin na ganun eh. Siyempre, gusto ko positive. Kaya nga lang, sa kaliwat kanan ng mga nangyayari dito, na makilala ko na ang tagal ng inantay. Ang ending kagaya nung kay Alwin at Emma, 'di ba? Nag-apply sila ng working permit. Although iba yung ano nila. Iba naman yung sitwasyon nila. So, parang ang nangyari, nag-expect sila ng sobra. Ang ending is refuse yung work permit ni Alwin. So, may kasama naman ako. Sabay kaming nag-apply ng bridging open work permit kasi nga po expired na yung aming working permit. So nakalagay dun sa letter ng IRCC na na-receive namin, you don't need to apply for a new working permit. Instead, apply for a bridging open work permit while waiting sa process ng inyong permanent residence application. Yun ang nakalagay dun. So, hindi na kami nag-apply ng panibagong working permit. At saka yung mga consultant, kasi ako, DIY, yung kasama ko, nag-consultant. So, yung consultant naman niya, parehas lang ina-advise sa amin parehas. Hindi nyo na kailangan mag-apply ng panibagong working permit. Mag-apply na lang kayo ng BOWP or Bridging Open Work Permit while waiting sa process ng inyong permanent residence application. So, anong nangyari? Naka-maintain status kami hanggang February 7. Parehas kami nung kasama ko. Then, waiting yon na lumabas yung talagang Bridging Open Work Permit. Kumbaga, process pa lang yon 6 months. Ngayon, December na. Then, this December, yung kasama ko naka-receive ng letter from IRCC na yung kanyang bridging work permit application is refused. And yung status niya is end at the same day na na-receive niya yung letter. So, out of status na siya. Kaya nakakapagtaka. Sabi ko, bakit ikaw may na-receive? Ako, wala akong nare-receive na letter na ganyan. So, until now, 2 weeks na, wala pa rin ako nare-receive na letter from IRCC. So, nakukonfuse kami kung approve ba yung akin or disapprove din, hindi namin alam. Pero siya, out of status na, kahit na nakaprocess na yung kanyang permanent residence application. Then, nung binasa ko ulit malinaw, nakalagay doon na once na ikaw, you meet all the eligibility requirements, kasi nakuha na nga din niya lahat eh. AOR, biometrics, pre-arrival, medical, eligibility pass. So, malinaw na nakalagay doon. Hindi mo na kailangan mag-apply ng panibagong working permit. At even sa 3, 4, 5 consultant na nakausap ko, iisa po sinasabi. Kasi ang plano talaga namin nung kasama ko is instead na mag-apply ng bridging open work permit, mag-renew kami ng panibagong working permit. Kasi mas safe yun eh. Can you imagine 2 years? May 2 years work permit kami na bago. Para mas safe yun while waiting doon sa aming permanent residence application. Pero ang ini-insist nga ng mga consultant na kausap namin, no, you don't need to apply for a new work permit. Instead, apply for a bridging open work permit. Kasi yun din naman talaga yung tunay na nakalagay doon sa letter na na-receive namin from IRCC. Nakalagay po yun, naka-include po yun doon sa letter na you don't need to apply for a new work permit. Kaya yun din na sinunod namin. Kaya lang ito nakakapagtaka. So, while waiting nga sa permanent residence application, bakit pa nila ini-refuse? At pag-a-applyin pa nila ng panibagong work permit. Para magbabayad na naman ng panibagong process? So, nakaka-confuse. Tinawag namin doon sa mga consultant na kakilala ko. Ilang consultant yung tinawagan ko. Even sila, napaisip din. Sabi nga nila sa akin, naka-process na. May eligibility pass na. So bakit pa na-refuse yung bridging open work permit? Sila din nagtataka. At take note guys, ito pa. Bago niya na-receive yung refusal letter niya ng BOWP, a week ago, naka-receive pa siya ng medical nung kanyang spouse. Can you imagine that? Nag-medical na yun nung March, yung kanyang spouse common law. Dahil nga, kasama sa application niya yun eh. Nag-medical na yun nung March. And then ngayon, December, pinadalan siya ng letter na re-remedical yung kanyang yung kanyang common law. Sabi ko, bakit pinagre-remedical? Kasi nga expired na. So sabi ko, bakit
Ganon, pinag-medical nila ng napakaaga tapos hindi din naman pala kagad nila mapaprocess. And then ang ending, inabot lamang ng expired yung kanyang medical. And then ipagre-remedical lang ulit. So doble-doble yung gastos. Buti sana kung libre or may discount. Kaso wala eh. So wala talagang assurance, hindi guaranteed yung yung mga nangyayari ngayon dito. Kaya talagang dapat i-safety nyo muna lagi yung status ninyo. Stay. Hey. Hey. Wina. Hey. Hey. Oh, nabuksan niyo ang gate. Ang galing Okay. Madulas dyan. Dahan-dahan. Ang galing niyo. Nabuksan niyo itong gate Oh, uwi na. Dali. Uwi na. Dali. So, di ba nakaka-confuse? Kasi can you imagine, 1 week lang yung pagitan. Naka-receive siya ng letter na pinagre-remedical yung kanyang spouse, common law partner. So, nagtanong-tanong siya sa iba't ibang group. Yung iba, same situation, nagantay din ng matagal. And then, naka-receive din ng ganun, pinagre-remedical yung kanilang spouse, common law partner. And then, after daw mag-remedical, ayun na, lumabas na yung Portal 1. So, nung naka-receive siya ng remedical, ang unang naisip namin, ano ba yan? Doble na naman ang gastos. Sana naman, di na kagad muna nila pinag-medical nung March. Ang ending pala, hindi din naman nila mapaprocess. Buti sana kung libre yung medical or may discount. Can you imagine, nagdoble-doble yung gastos? Hindi din naman pala kagad mapaprocess. Anong nangyari? Expired na daw, 6 months yung medical. So, magagastusan uli siya. So, ayun na nga, pinag-medical uli niya. 1 week lang yung pagitan. Naka-receive naman siya ng refusal ng kanyang bridging open work permit. So, wala na siyang status. Magtataka ka kasi alam niyo yun, bakit yung pa pinag-medical kung i-re-replace nyo din pala yung bridging open work permit? Parang ganun, di ba? Then, hindi naman sinasabi doon na-refuse yung kanyang permanent residence application. Yung bridging open work permit lang yung refuse. And may pagkakamali din ako nagawa na sana hindi nyo na matularan. Kasi before, nung kami nag-a-apply pa lang ng permanent residence application, marami na ako nakausap, mga natanong kung gaano katagal yung process ng kanilang permanent residence application, mga agri-food pilot din. And then sabi nila, yung akin 7 months lang. Nakuha ko na yung PR card. Yung iba naman 9 months. And then yung consultant nga ni nung kasama ko, si Kel, doon din ako nakuha ng mga advices Sabi ko sa kanya, mag-a-apply na lang ako ng DIY. Pero tinulungan naman niya ako. Yung mga advices niya, doon din ako kumuha ng idea. Sabi nga niya sa akin, matagal-tagal pa nga ngayon, 7 months, 9 months Kasi noong 2023, in-apply ko lang September, 4 months lang, PR na. Ang bilis. So, ganun. Sabi ko, aswerte naman nila. E di ngayon, nito pong June, naka-receive po ako ng sabay-sabay na medical and biometrics na yung aking mag-ina. So, pinag-medical ko na sila at biometrics nitong June. So, tapos na sila. So, nung tinanong ko si Kel, sabi ko, Kel, naka-receive na ng biometrics at medical yung mag-ina ko. So, ano bang may i-advise mo? Pag-enrolling ko pa ba yung anak ko? Kasi magka-college na. So, panibagong uniform na naman, panibagong sets of uniform na naman. And then, syempre, bayad sa tuition. Tapos, lalayo ng school, ibang school na naman. So, ang sabi niya sa akin, kailan nag-medical at biometrics yung mag-ina mo? Sabi ko nitong June. Sabi niya sa akin, so, kailan ba ang pasukan? Sabi ko, mga August siguro, July, ganun. Hindi ko alam, mga ganun. Sabi niya, baka 1 buwan, 2 buwan pa lang yung anak mo sa school, mag-i-stop na. Kasi for sure, lalabas na yung sa permanent residence application nyo. Or baka yung mag-ina mo, ma-approve na rin. Di makakarating na sila dito. Susunod naman ako. Anong nangyari? Hindi ko na pinag-enroll yung anak ko. Kasi nga, in-expect ko ganun Kasi nga, lahat ng matanong ko, ganun, mabilis din. Even yung kasama ko dito. Saglit lang, parang 2 months, 3 months lang, nung nag-medical yung kanyang mag-ina, nadito na kagad. Ang bilis, 2 months, 3 months lang nadito na. So, parang anong nangyari, yung mga sitwasyon ng mga natanong ko't nakausap ko na nag-apply ng agri-food pilot at even yung kasama ko na nag-apply ng spouse common law sponsorship, na ganun lang kabilis, 2 months, 3 months, in-apply ko na rin sa sarili ko kasi yun din naman ang advice ni Kel. Sabi nga sa akin ni Kel, pag nag-enroll yan, mga 1 buwan, 2 buwan lang,
magi-stop na rin yan. Nakakaawa naman ang bata kasi yung parang alam niyo yung nag-start na may mga naging kaibigan na biglang iiwanan din yung school at nagastusan pa kayo. So hindi ko na siya in-enroll. So nakakaawa lang yung bata kasi pinatigil-tigil ko kasi akala ko yun nga ilang buwan lang lalabas na. Pero ang nangyari, December na now, wala pa rin linaw. So sana pala pinag-aral ko na lang yung bata, itinuloy ko na lang. Kaya ang plano ko ngayon, ituloy na lang yung pag-aaral ng bata. Although late na sa enrollment kasi na ngayon, magje-January na. So 3 months na lang tapos na uli yung klase. So hindi ko alam, hindi ko pa na-experience yung ganito. Wala pa din ako natatanong na ganito na parang anong nangyari napa-stop yung bata. Pero still kami pa din naman yung nagsosupport do sa anak ko at nasa bahay din lang naman. Wala naman siyang ngayon, wala siyang pasok, di naman siya nagtatrabaho. Kaya napapaisip din ako sa sitwasyon. Kaya nga sabi ko, sana pala anak, di kita pinatigil. Wala, nakinig ako sa consultant. Nakinig din ako doon sa mga sitwasyon ng iba. So yun yung kaya ko sineshare sa inyo to na mali nga yung nangyari para hindi nyo na danasin. Kasi iba talagang bumagal ngayon yung process. Ang dami nga na po prostrate. Nag-expect din naman ako na after nila mag-medical and biometrics, kasi kahit sinong matanong ko kaliwat kanan, ay nag-medical na, nag-biometrics na, sure na yan. 2 months na lang, 3 months, na yan. Makakarating na dito yung mag-ina mo. So wala pa din namang update from IRCC. Dahil di ba nga mag-e-election. So sunod-sunod yung mga pagbabago, yung mga changes ng policy. Parang nangyari, ang daming backlog, ang daming pending, ang daming delay. So sabi ko, sayang anak. Biruin mo, 3 months na lang, January, February, March. Graduate ka na sana, nakatapos ka na sana ng 1 taon. So sabi naman niya, walang problema daddy. Ako naman po kayang mag-adjust kung ano yung nagiging sitwasyon ngayon. Mabait naman yung bata, hindi naman siya nagagalit o nagtatampo. Aware naman ako na yung mga anak natin, na i-sponsor natin, dapat kasalukuyan pa rin nag-aaral at kailangan ay nakadepende pa rin sa inyo, walang trabaho at kasama nyo pa rin sa bahay. Gano'n naman talaga. Alam ko naman yon. Ang problema nga lang, nagkaroon dito sa, alam nyo yung parang dikit na mag-e-enrollan, nag-biometrics na sila, nag-medical na sila. So sa lahat ng taong kilala ko, yung process ganun lang din ang nangyari. Napakabilis. Pagka medical at biometrics, dumating na yung mag-ina nila. And then yung mga konsultant na nakausap ko, isa sinasabi, sabi nga nila sa akin, syempre konsultant yun Hindi naman konsultant lang na kung ano yun Legit na immigration consultant yung mga kausap ko. And then sabi nga nila sa akin, yun nga, naku baka 1, 2, 3 buwan lang yan, itigil na rin yan. So parang mangyayari, sayang lang. So doon ako nakinig. Kaya sinasabi ko sa inyo para hindi kayo matulad sa akin. So next time hindi na rin mangyari sa inyo. Dahil sabi ko nga ngayon doon sa anak ko, dahil wala pa rin linaw, pagpasok ng January, maghanap ka na lang muna ngayon ng pwedeng mapasukan. Kahit TESDA na lang muna. And then kung papasok uli ang enrollan ulit, ang pasukan na ulit, ang kasunod na pasukan na taon ng 2025 at wala pa rin, mag-enroll ka na lang. Wala na akong pakialam kahit ilang buwan ka lang pumasok. Kasi sayang din yung bata, natetenga. Buti na lang yung anak ko, willing siya mag-sacrifice. Sabi nga nung bata, okay lang daddy, walang problema. Naiintindihan ko naman po kayo na kayo ay hindi nyo din kagustuhan to, sabi namin niya sa akin. Kaya yun, ako lang yung nagigilty. Kasi sana, dahil first year college na sana yung anak ko, ngayon, so nasayang yung 1 taon niya dahil nga sa dami ng backlog ng immigration. So ang daming bumagal na application ngayon. Kaya doon sa mga nagtatanong bakit nag-overthink ako or minsan ang dami kong iniisip, dahil nga yun nga nagsabay-sabay nga yung mga problemas dito sa company namin. At the same time yung work permit namin expired na. Hindi namin alam kung approve ba, refuse ba? Kasi ang totoo niyan, wala pa naman ako natatanggap na letter. Yung kasama ko nakatanggap ng letter doon sa kanyang BOWP, siya lang na refuse yung kanyang BOWP. So kailangan doon niya mag-apply ng panibagong working permit. So mag-a-apply siya ng panibagong LMIA. So nakakapag-isip din kasi yung mga LMIA ngayon ng mga kakilala ko, 6 na buwan na until na wala pang update. Ang ending naka-restoration pa sila ngayon. So sobrang tagal. Kaya magkakaiba po kasi ng sitwasyon. Magkakaiba tayong sitwasyon. Hindi kami yung tipo ng kagaya ng iba na ang sitwasyon nag-apply ng permanent residence application and then yung working permit nila is kaka-renew lang 2 years. So mas maganda yun. Can you imagine? 2
2 years yung working permit nila, matagal-tagal yung ipag-aantay nila ng habang nag-aantay sila ng kanilang permanent residence application, eh may status sila na 2 years. So kami, nakaano na lang kami, maintain status na lang kami. So kanina habang naglalakad ako pa uwi, may isa akong kausap na consultant, licensed immigration consultant to. And then yun na nga, ilalaban yung case nung kasama ko kasi bakit nga daw na refuse, eh kung tutuusin is meron na lahat eh, AOR, pre-arrival, eligibility pass, medical, biometrics. So habulin nila and then nabanggit nila sa akin kung ano yung naging cause ng refusal. So madali lang pala, may mali lang na i-fill up dun sa application. Pero kung tutuusin, dapat talaga approve yun. So yun nga, habulin na lang. So wala na tayong problema doon. And then na-share ko nga sa inyo. Kaya minsan hindi talaga maiwasang mag-overthink. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, nagsabay-sabay. Ang dami namin iniisip. Can you imagine that? Na yung BOWP namin 1 month na lang kasi ano na ngayon December 31 na today, so January then February first week, yun na lang yung pinag-aantay namin. Pero yung mga nakausap ko naman is ganun daw talaga. Actually sabi nga ni consultant na kausap ko ngayon, PERDS is 169 days, 165 days talaga yung process, mabagal ngayon dahil sa dami ng backlog. So you still have 1 month para mag-antay ng BOWP mo. Sabi ko, I'm truly confident na tama naman yung pagkakapilap ko ng aking BOWP. Wala akong nakikitang problema. And sabi niya sa akin, oh, so wait ka lang. Huwag ka masyadong mag-isip. Approve yan. So kung approve naman siya, yung problema nga natin na sinasabi ko sa inyo is yung company namin. Well, sa totoo lang, sabi naman sa amin ni boss, hindi naman sinabing, wala na kayong trabaho. Hindi naman ganun eh. Sabi nga niya, if you want to stay here, you can still stay here. And then may mga sabi-sabi naman na kung magpapalit nga ng management is yun nga, baka daw kami i-absorb. Pero kasi sa totoo lang, marami naman pong farm si boss. May farm pa din to sa sa pangalan nito, Vanderhoop. May mga farm pa din naman siyang ganon. And I believe na si boss naman is napakadaling lapitan. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, when it comes to our permanent residence application, walang sabi-sabi, pirma lang yan ang pirma. Akin na, dahil napaka-supportive niya pagdating sa aming permanent residence application. Sabi nga niya, kung anong may tutulong ko, lumapit lang kayo, magsabi lang kayo. Kaya yun naman po yung kagandahan dito sa aming employer. Yun nga lang talaga, nagigilty nga ako. Kasi nga, in-anticipate ko eh. Kasi lahat ng makausap ko nga, na yun nga, pagka medical biometrics na nila nung kanilang family, 2 to 3 months, 4 months lang, yung mga nakausap ko talaga, ang dami ko nang nakausap, hindi lang 10. Puro ganun yung naging situation nila. Yung mga hindi pa PR na ini-sponsor na yung kanilang family papunta rito, 2 to 3 months lang pagka medical nakarating na dito. So nung tinanong ko nga yung consultant na si Kel, sabi nga niya, okay na ba nag-medical? Sabi ko, June. Medical and biometrics. Baka mauna pa nga yan bago yung pasukan ng bata. So hindi ko na pinapasok. So nagigilty ako doon. Kaya tinanong ko na rin yun doon sa bago kong consultant na kausap, hindi na kay Kel. To be honest with you guys, saminin ko na sa inyo, DIY ako lahat. Permanent Residence Application, BOWP. Pero sabi ko nga, gusto ko nang magkaroon ng peace of mind at alisin ko na lahat ng pabigat sa aking nararamdaman. Kasi ang dami kong dapat gawin na hindi ko magawa. So, ipinasa ko na sa kanya. Kumbaga, inilink ko na yung application ko sa kanya. So, to make the story short, nagbayad na ako ng consultant. Para in case what happened, kung positive, negative, mabibigyan niya ako ng advice. Ito ay talagang isa sa hinahanga kong consultant na actually hindi siya taga dito, hindi siya taga British Columbia. Hinahangaan kong consultant and then pinasa ko na sa kanya lahat, yung BOWP ko at yung permanent residence application ko. So kung ano man yung update ng IRCC, ma-advise niya ako kung ano yung dapat gawin. Kasi nga, sabi ko, kung halimbawa ano't ano man, ikaw nang bahala sir. Sabi kong gano'n sa kanya. So yun nga, nagbayad na ako, siya nang bahala sa lahat ng Natanong ko na rin sa kanya. Nasabi ko nga, sir, paano kaya yun? Pinatigil ko kasi yung anak ko. Di ba dapat continuous nga talaga na napasok ang bata? Ang sagot naman niya sa akin, may case naman daw siyang na-encounter na gano'n. Basta't dependent pa rin naman daw namin. At saka isa pa, naipasok ko na naman daw yung application bago pa mag-18 yung bata. Kahit daw abutin pa ng 23, okay lang. Sa totoo lang, may mga nakausap nga din ako eh. Ito, hindi ko na nababanggitin. Sabi nga nung ibang mga konsultant, ang totoo niyan, kung naipasok mo na yung application mo bago mag-18 yung bata, at halimbawa, napatigil talaga due to financial problem, at kung halimbawa yung bata nagtatrabaho, sabi nga nilang gano'n na,
Kung yung bata nagtatrabaho, hindi maiwasan, wag nyo na lang i-declare na nagtatrabaho yung bata. As long as sa inyo pa rin tumitira at sinusuportahan nyo pa rin yung bata. Pero in my case naman po, hindi ko naman po gagawin yon. Kasi ayoko masilipan ng butas. Unang-una, baka mamaya mag-verify sila sa SSS na nagtatrabaho yung anak ko. So ngayon, yung bata, yung mag-ina ko, nasa bahay, suportado ko sila. Wala silang trabaho, nag-aantay nga. Pero sabi ko nga, pagpasok nitong January, anak, mag-enroll ka muna sa TESDA. And kung talagang pumasok pa uli ang next school year, 2025, let's say June or March or April or May pa lang, i-enroll na kita while waiting pa rin dito sa ating permanent residence application. So gusto ko lang magpasalamat sa inyo pong lahat, sa lahat ng mga nababasa ko na comments dun sa YouTube natin, sa last 3 vlogs ko na ginawa, yung mga nagsasabi na kasama ka sa dasal namin, Perds. Sana ma-PR ka na. Sa inyo po lahat, hindi ko na po kayo maisa-isa, napakarami po ninyo. At nakakatuwa at nakakagalak na alam niyo yung napakarami pala ng naghahangad ng kabutihan para sa akin. Mahal ko po kayong lahat. At dun sa parang may 2 ata, 3 na naligaw, dalawa na naligaw, na parang ika nga ay hinahangad nila na bumagsak ako at sinasabi nila na wala na yan, umuwi ka na, ganito ganan. May nagsasabi pa na parang may nabasa ako doon, o hindi ka pa pala PR, kaya payo ka ng payo ng ganito ganan. Basihan po ba ang PR or citizen para ikaw ay magbigay ng advice sa mga kababayan natin? Kasi as far as I remember, marami po ako nababasa dito ng mga nagko-comment na citizen at PR na. Perds, 20 years na ako, 30 years na ako dito sa Canada, mga ganun po. But I admire you, sabi nilang ganun. I admire you kasi ang dami ko natututunan sa'yo kahit mas matagal ako sa'yo. So alam niyo po yung nakakataba ng puso na mas matatagal pa po sa akin dito. Pero hinahangaan daw nila yung mga pananaw ko sa buhay. Kaya sa inyo mga kabayan na nagsasalita ng hindi maganda or naghahangad na bumagsak ako, masasabi ko lang po sa inyo is God bless you. Dahil naniniwala po kasi ako na what you give is what you get. Kung naghahangad ka ng masama sa kapwa mo, babalik yun sa'yo. Kung gumawa ka ng hindi maganda sa kapwa mo, babalik yun sa'yo. Kaya kung ano yung mga sinasabi nyong hindi maganda sa kapwa nyo, babalik yun sa'yo. Sa totoo lang, dati akong tarantado. Lahat ata ng katarantaduhan ginawa ko na dati. Pero nagbago nga ako yung mga ganong mga klase ng katarantaduhan mula nung nagkaanak nga ako. Dahil nga sabi ko, yung mga kagaguhan kong gagawin, ibabalik yan sa anak ko, sa pamilya ko. Kaya kung ano man yung hinahangad yung hindi maganda sa kapwa, masasabi ko na sa inyo guys, God bless you. Pero dun sa mga nagsasabi na nagpapadala ng mga prayers, mga nagsisend ng prayers, nagko-comment ng prayers, sa inyo mga subscribers natin, mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po. Happy New Year. And magluluto muna ako kasi na-invite ulit tayo dito. So marami pa akong i-ready. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal ko po kayo. Siguro this is the last time na gagawa tayo ng vlog na malungkot. Tapusin na muna natin ito. Iwanan na natin itong mga bidyong ganitong malulungkot sa 2024. Pagpasok ngayon 2025, dapat lahat masasaya na. And kanina lang kausap ko yung family ko at nakita ko nga, sabi ko nga habang pinapanood ko sila na nagse-celebrate ng New Year, sabi ko, ano ba dapat kong ikatakot? Kung talagang hindi para sa iyo ang isang bagay, hindi yan ibibigay sa iyo dahil ika nga ay rejection is redirection. May mas magandang nakalaan sa iyo ang Panginoon. Kaya wala naman tayong dapat ikatakot kung talagang hindi para sa atin ang Canada. Dahil sa totoo lang, masaya naman po ako sa Pilipinas. Noon nga, masaya na ako, wala pa akong bahay. Noon nga, masaya ako, wala akong ika nga savings, wala akong sasakyan. Ngayon pa po ba ako matatakot? Tsaka sasaglit na lang buhay. Hindi ko nga alam kung tatagal pa ba ako ng 20-30 years so enjoy na lang natin. Hindi natin dapat ikatakot kung ano yung mga bagay na hinahangad natin tapos hindi natin nakuha. Kasi sabi ko nga sa inyo, may nakalaang mas maganda si Lord. So hanggang dito na lang guys. Don't forget to subscribe, like, and share this video para may idea kayo sa buhay namin dito sa Canada. Happy New Year everyone! Welcome 2025! I love you all. God bless. Bye-bye!